ang ating kapatid na Erning. We are live. Magandang gabi po at magandang araw sa mga kapatid natin at kaibigang kasama natin sa pag-aaral sa gabing ito. Kapatid na Jeriel, meron ka bang babatiin, Gandang kapatid gabi na po. Jeriel? Ay naku, yung mga nagdiriwang ng kalikasan. Sabi nga, ah, alam mo, sabi nga, yung marami bumabati dyan, sa kung ano-ano. Shout out lang doon sa mga nagdiri ng kanilang kaarawan. Ay, sana matuto nilang magpasalamat sa Diyos. Di ba? Ah, Bakit? Yung maraming nagdiriwang ng kaarawan, tsaka yung iba naman nagdiriwang nung kanila trick or treat. Bukas yata yun dito. Yung Halloween ng mga rito sa Amerika. Alam niyo kapatid na yan, ang Halloween na yan. Dapat pag-usapan din natin di ba? Kasi yung Mhm. iba, para bagang napakasamang bagay niya, ano? Sinasabi nila. Yung ano, pero pambata lang yan eh. Oh, sa bata, kalimitan na makikita mo dito diyan puro bata eh. Oh. Pero Okay, mahilig din naman manood po yung ha? bago tayo magpatuloy, tayo muna manalangin, kapatid. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo sapagkat kami patuloy at walang sawa na iniingatan, binubuhay, binibigyan ng pangangailangan sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoong Yahuwah, at pakitanggap mo po ang aming pasasalamat na ito at ang aming pagtanaw ng utang na loob sa napakadakila mong pag-ibig na hindi namin malirip kailanman. Panginoon Diyos, pakitulungan mo kami sa gagawin naming pag-aaral, madama nila ang iyong mga katotohanan, matuto kaming lahat na yumakap sa aral mo at sumunod kami sa iyong bugtong na anak na siyang iyong isinugo upang ipakilala ka at pati na ang iyong katwiran. Patawad po sa aming mga pagkukulang, ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay, bueno, kapatid na Jeriel, anong ating papaksain ngayon at ating ipakita sa kanila? Ayan. Is there a replacement for Yahushua the Christ as chief priest or executive minister? In Tagalog, tagapamahalang pangkalahatan. And also, is there election of TP or the tagapamahalang pangkalahatan in the Bible during the time of the apostles? Siguro yan ang ating sasagutin. Bagamat ito'y natalakay na rin natin, meron tayong ibang mga kasama, lalo yung galing dun sa kabila, na hanggang ngayon nakatala, na paulit-ulit nilang naitatanong, pero hindi naman tayo magsasawang sagutin ito ng naaayon sa Biblia, kapatid na Jeriel. Yes, siyempre ang kasagutan yung ating pagkakaunawa doon sa nakasulat. Kasi yung nakasulat kapatid na Erning, pag binasa mo naman yung kabuuan ng ano ng kapitulo, makikita mo yung mensahe doon eh. Kasi ang problema natin, ang problema sa maraming mga preachers ngayon, kukuha ng kaliprasong talata, magsasalita ng magsasalita, ano? Okay sana kung magsasalita ka mula doon sa kaliprasong talata kung ang ibinibigay ng tao ay yung doon sa kabuuan, kung ano ba yung mensahe noong nag-akda o nagsulat, ano, noong mga talatang yon. Ano ba mensaheng sinasabi? Kasi madali po kasi kapatid na Erning na magbasa ng isang talata pagkatapos mag magbigay ng sarili nilang mensahe. Yan ang nangyayari. Kaya napakahalaga na unawain nating mabuti ang nakasulat po sa
Biblia. Ngayon, minsan pag pinupunan natin yung ibang mga religion, ano, lalo na yung iglesia ni chairman, ano, yung iglesia ni chairman na yan, pag pinupunan mo yan, medyo napipikon eh. Pero sila puna ng puna doon sa ibang religion. Lalo na nga ang iglesia katolika. Meron nga ako napanood, mga katoliko sila, na ang sabi niya, merong mga ano rito, yung mga anti-katoliko, yung tawag. Ayaw Gano'n. nila sabihin yung iglesia ni chairman eh. Pero ito mga anti-katoliko eh. Sabi niya, sinasabi nila, yun daw ginagawa natin pagluhod sa larawan, pagsamba daw eh. Ba't marunong pa sila sa atin? Sabing ganun. Kasi Okey. nga, ang paniniwala nila, yung pagluhodaan niya, pagsamba daw. Bakit lumuluhodaan niya sila doon pag nag-oordina sila? Ay, di sinasamba rin nila yung niluluwaran nila. Tapos binanggit nga doon si Josue, si Josue ba 'yon? Yung lumuhod si Josue sa harapan ng kaban. Pero nung Mhm. manalangin si Josue, sabi niya, ah, amang Yahuwah, yun ang sabi niya. Ang sinamba niya, ang Diyos, hindi yung kaban. Pero nakaluhod sa harap ng kaban na may mga larawang kerubin. Sa Ezekiel yata yun, sa Ezekiel. Si Mhm. Ezekiel, Yeah. yun ang sinasabi nung preacher na yun. Kasi nga, yung iba, banat ng banat sa kapwa nila, ka- uh, believers din yan eh. Katoliko, believer yan. Sumasampalataya tayo, naniniwala yung mga yan sa Diyos. Sino ba ang Diyos ng Katoliko? Di ba yung Diyos din ni Abraham, iba nga lang ang pagkakilala nila. Sino ba Diyos ng Muslim? O di ba Diyos din ni Abraham? Sino ba Diyos ng mga Hudyo? Di ba yung Diyos din ni Abraham? Ang problema kasi natin, ang pagpuna, sasabihin, ako lang may karapatang tumawag sa Diyos. Kayo, wala. Di ba ganun ang iglesia ni Mhm. Chairman? Gano'n sila, eh. Oo. Very exclusive Oo. sila. Masyado Oo. ngayong exclusive eh. Puro claim lang naman yan. Di naman totoo. Marami kaming mapatutunayan na yung mga talatang pinaliwanag yung talata. Hindi naman yun ang talagang sinasabi. Balikan ulit natin, Mateo 18:18. Basahin nyo, alam nyo, laging pinopost kayo niyan eh, yung Mateo 18:18. Pinadad doon sa mga dating kakilala kong miyembro ng Iglesia ni Chairman. Takot at kayo sa talaan, pag-aralan ninyo to. Dito tayo na balljack, sabi nga. Diyan tayo na balljack ng mga yan eh. Bakit? Pinapaniwala tayo na talaan ito para matala ka sa langit. Hindi naman. Basahin nyo. Oh, yan ang sabi sa doktrina ng IN chairman eh. Ano sabi nung iglesia ni chairman sa doktrina? Pag nagdagdag, nagbawas, ano raw po? Hindi maliligtas. Paano kayo maliligtas niyan? Binago niyo yung nakasulat. Mm. Sige. Kayo mismo nagsasabi. 'Di ba? Hindi maliligtas yung nagdagat nagbawas. Nasa pandoktrina ninyo yan. Oh, malas lang kasi kasama nyo kami aral dyan eh. Ngayon kami pumupuna kasi noon hindi natin papunayan kasi na Ernie eh. Hindi natin, Oo. hindi nakikita. Bulag na bulag tayo noon. Ang matindi do'n ay tayo ay kinondisyon ang isipan natin maging nung tayo ay nag-aaral pa sa paaralan ng ministeryo, na kinondisyon ang isipan natin pasakop, 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 pasakop sa pamamahala. Ayun. Ngayon, with that in mind, tayo po ay handang, manindigan sa panig ng pamamahala. Kasi ang nakasulat nga ro'n ay submit yourself to the administration, di ba? O sa mga apostol, eh. Pero ang pagsasubmit natin ay dapat nating isaalang-alang, ito bang ating pagpapasakop sa tinatawag nilang tagapamahalang pangkalahatan, yun ba'y katumbas ng pagpapasakop sa ating Panginoong Yahushua? Dahil sa ang alam ko na isinugo ng Diyos para ipakilala ang Diyos at ituro ang aral ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Hindi naman ang mga apostol ang nangaral, una kundi ang Kristo eh. Kaya dapat matiyak din ng tao na ang ating pinakikinggang aral, yung aral ng Kristo. Bagaman ang Kristo ngayon ay nasa langit na, pero atin po na dapat na masiyasat kung ang ating aral na pinakikinggan sa isang tagapangaral, yung aral ng Kristong itinuturo niya. Kasi ngayon nga, ang napakahalaga para sa iba, lalo doon sa pinagalingan natin, yung leader nila eh.
Kaya hindi pa man birthday eh. Talaga walang masama ron eh. Binabati na bali ba ang pagbati ay mahal namin kayo. Yun ba ay Tignan mo yan masasabi ha. nila sa Kailan ang birthday niya? Kristo? Yung isang linggo pa may bumabati na eh. Nung isang linggo pa may bumabati na. O di mali yung petsa mo. Tapos sasabihin niyo yung Katoliko mali petsa ng birthday ng Kristo. Eh, ikaw bumabati. Alam mo, kaipokritoan eh. Yan mga kaibigan, mga kapatid. Huwag kayong magdaramdam ha, mga INC. Huwag kayong magdaramdam. Kasi baka mas INC pa ako sa inyo noon eh. Na kami ni kapatid na Erning eh. Ha? Yeah. Lalo na yung mga nandyan yung mga member na nagpo-post ng doktrina. Akala mo, kabisado nila yung Biblia. Eh, kapranggot lang yung nakita nyo. Kumbaga sa ano, pinatikim lang kayo eh. Hindi nyo naman alam talaga yung doktrina eh. Di ba? Kung meron man nakakalam ng doktrina, bagay, pati ministro nila, kapatid na Ernie, hindi naniniwala ako, hindi rin alam ang dulagan doktrina eh. Sa Yeah. palagay mo. Nung bang ministro Sa tayo, alam ba natin talaga doktrina? hindi natin alam lahat eh, dahil sa meron doon na Eh, mga sa nakaraan nating buhay doon, may mga tanong na hindi natin kayang sagutin sapagkat hindi naman itinuro sa atin. Hindi ba may mga yeah, sagot ang mga tagapagturo noon sa atin na ano ho ang mangyayari sa pagitan po ng unang pagkabuhay at saka yung huling pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Ang sagot sa atin, malalaman mo na lang yan pagdating ng panahon. So yun ang ating isinasagot din sa kapagka may nagtatanong sa atin tungkol sa bagay na yun, yeah, 'di ba? Samantalang nung basahin natin ang Biblia, nung tayo makawala na roon sa pagkakaalipin, inalipin tayo ng tao roon, eh. Kung sino yung tao na yun, yung pinaka-leader dun, yeah, ha? Nung tayo makawala na, nagsiyasat na tayo, ay naku, ito pala ang dahilan. Kaya pala, hindi tayo nakasasagot dahil sa hindi raw itinuro ng sugo. At kung hindi daw itinuro ng sugo, ay wag nating ituro. Yun po yung isang paniniwala na maaaring sabihin nating labag sa kalooban ng Diyos sapagkat para bang ang Biblia ay limitado sa 'pag namatay na yung isa sa tagapangaral ay patay na rin ang Biblia, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay, buhay, matalas, at ang salita ng Diyos ay matibay pa sa langit at sa lupa, sapagkat ang langit at lupa lilipulin ito eh. Pero ang salita ng Diyos mananatili ho magpakailanman. Ang mga salita ng Diyos, kapatid na Jeriel, yun ang dapat nating alamin. Hindi yung kung yeah, sino nagsasalita. Kasi doon sa atin, eto yan eh. O yun, sino ba mangangasiwa sa atin? Aba, ang dadalaw dito yung ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Naku, tuwang-tuwa agad yung mga kapatid. Handang-handa yun. Bakit? Sapagkat ang ating isipan natuon na sa tao, kapatid na Jeriel eh. Hindi doon yeah, sa ano ba dala-dala nun? Ano bang aral ang dala-dala nito? Baka hanggang sa salita lang ito. Dahil sa tayo nga ay na-brainwash doon sa pasakop sa pamamahala, kaya ano man ang sabihin nun para sa atin ay totoo. Di ba totoo yung kapatid na Jeriel o hindi? Totoo yun, di ba? Ano mhm, man ang sabihin ng mga namamahala nun sa atin, ay amin tayo ng amin sapagkat tinuruan nga tayo ng isang aral na magpasakop kayo, huwag kayong mangangatwiran, basta't magpasakop kayo sapagkat sila ang pinagtiwalaan ng mga salita ng Diyos. Dahil sa paniniwalang yon, sige naman tayo ng sige, pasakop tayo ng pasakop na hindi naman natin inuusisa o inaalam kung ang kanyang ipinangangaral ay aral ng Diyos. Alam mo, may nakasulat sa Biblia na dapat tayong magsiyasat, kapatid na Jeriel. Sapagkat katulad na nakasulat yeah, sa Jeremias 17:5, no? Ang sabi roon, mhm, "Cursed is the man who trusts in man and makes his flesh his strength, whose heart turns away from the Lord." Kaya ang sabi nga kung sa Tagalog ay sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao. Maaaring sabihin nila, "Di ba yeah, sa English ang Kristo'y tao, o di susumpain tayo?" Aba hindi, hindi lahat ng tao ay, 'pag pinaniwalaan natin ay susumpain tayo. Ang Kristo'y tao sa kalagayan, sapagkat sinabi niya, "Ako'y tao." Kailanman ay hindi niya sinabing siya Diyos, di ba? Kaya
Hindi Yeah. ho tayo masusumpa pagka tayo nagtiwala sa Kristo bilang tao, sapagkat siya'y taong banal, eh. Ang tinutukoy dito na tao, ayon sa 17:5 ng Jeremias, yung pong taong gaya natin, na maliban sa Kristo. Bakit? Sapagkat ang taong yun ay puwedeng magkamali, puwedeng magkasala, eh. Gaya ng sinasabi ng Biblia sa Roma, lahat ng tao ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, 'di ba? Maliban sa Kristo sa unang Pedro, siya'y hindi nagkasala o nagkaroon man ng pagkakamali ang Kristo. Hindi siya nagkakasala, siya lang ang perpektong tao, eh. Kaya 'pag nagtiwala tayo sa Kristo bilang tao na banal, hindi ho tayo susumpain. Ang tinutukoy na tao na masamang pagtiwalaan ay yung kapwa natin tao. E paano kung ministro? O paano kung tagapamahalang pangkalahatan? Hindi komot siya ministro, tagapamahalang pangkalahatan, paniniwalaan na po natin lahat ng sasabihin niya. Paniniwalaan pa ba ninyo yung sinasabi niya? Sabi niya, well, sabi niya, tungkol sa baha, sila lang yon, hindi tayo. Mayroon siyang sinabing gano'n tungkol sa baha, eh. Para bagang Yeah, yung baha ay para lang parang dun sa mga hindi INC. 'Di ba may gano'n? mm. May binanggit siyang Samantalang gano'n, eh. meron ding mga miyembro sila na apektuhan nun, eh. Mas Aba meron. insensitive yung taong yun. Oo, napaka-insensitive niya 'no. Ibig lang sabihin, para bang kung pabiro man niyang sinabi yun, pabiro na hindi maganda sapagkat marami ang nabiktima na mga tao, miyembro at hindi miyembro ng kanyang iglesia. Maraming Kaya naapektuhan kung nun. sabihin, alam mo yun, kung mabuti na lang meron silang mga miyembrong nagpo-post nung kanyang itinetexto sa privado, eh. Meron. Private yung sinabi yun. Kasi silang tinatawag na WebEx, no? Na ang makakapunta doon, yung mga miyembro nila, makikinig sa iba't ibang kongregasyon nila, eh merong mga miyembro doon na hindi na pabor doon sa mga pinagsasasabi niyang taong yan. Kasi Totoo nga, yun. masyadong mapang-insulto sa kapwa nila tao, mapang-insulto sa kapwa nila believer, may mga believer, sabi nga, Katoliko, believer of God yan eh. Protestante, believer of God yan eh. O kung mali yung kanila, sabi nga ng Panginoong Diyos, kung mali ang sinasabi ko, if I'm saying something wrong, tell me what is wrong. Oh, eh di, yun ang gamitin sa labing, tell me, kayo man, meron din naman kayong mali, di ba? Yung mga INK o INC, meron din kayong maling doktrina eh. So, pino-point out natin yung maling doktrina na yan. Wala masama doon, no? Huwag kayong magagalit, huwag kayong mapipikon kapag pinupuna yung maling doktrina. Kasi nakasulat din naman yan sa Biblia eh, di ba? Sa Ebreo. Sabi nga eh, kailangan din punahin yung doktrinang mali kapag mali. Hmm. Pakinggan natin. Ayun, isipin niyo yun. Ano po yan? Hindi ko Ulitin po narinig yun. Nagpuputol-putol po, kapatid na Erning. Ilapit nyo sa microphone. Nadidinig mo ba yun, Kajeriel? Hindi po, hindi naririnig. Ito yun, no? Pakinggan natin, ha? Ala po, putol-putol. Pwede Sinasabi niyong ni i-bluetooth Chairman, dyan. sinasabi ni Chairman, Pwede, binasa ng tagabasa niya yung talata ng Biblia tungkol sa baha. Ang sabi niya tungkol sa baha, wala tayong problema, sila lang may problema nun. Yun ang pagkakasabi niya, eh. Ha? yung mga Pilipino may problema sa baha, sila wala. Ikaw, Sila wala wala. ka problema sa baha, eh yung ibang mga members. yung ibang yung mga ibang kaiglesia mo. May problema din sa baha. Ang katunayan, pinasasamba mo nga, pinakikita pa doon sa mga pictures, yung kapilya nila nakalubog, yung mga members nila naglalakad papunta doon sa kapilya. Ano yun? Yung ba'y kabanalan o kapanatikuhan? Di ba? Oh, kabanalan ba talaga yun?
Yun yun, yung yun nga. ng pangkalahatan nila, ang tanong, nung bang panahon bumaha, saan nangangasiwa? O nung bumabagyo, lumalabas ba ng sentral? Yan ang tanong. Di Ang ba? pinalalabas ay yung mga ministro tayo noon, kahit bagyo, Tayo yung baha, sige ano, mangasiwa kayo. bumabagyo, bumaba, tinatawid natin yan eh. Di ba? Pero yung tagamalang pangkalahatan na yan, layan. Bakit ka mo? Naranasan ko, Hindi naman kapatid na Jeriel, na ano mas, bago ako makapangasiwa sa isang lokal, isang ilog lang, 3 beses mong hmm, lalangoyin yon. So ang ginagawa ko, yung yeah. yung barong pa nun, ah, Mhm. nilalagay ko sa plastic, nilalagyan ko ng bato, ihahagis ko dun sa kabilang ilog. Tapos ako ay lalangoy mula roon magpapaanod ako, kapatid na Jeriel, hanggang sa makarating Yeah. ako dun sa kabilang pampang. Ibig lang sabihin, tayo naniniwala na mamatay man tayo sa ating pagtupad ng tungkulin, itinuro sa atin ligtas tayo. Pero sila, Yeah. pagdating sa ganyan, hindi nila, dapat silang manguna eh. Dapat matikman nila Oh, na yeah. lumangoy sa isang Sabi ilog nga, 3 beses. alam mo, ang katwiran ng isa dyan, sabihin nila, dapat ingatan yung tagapamalang pangkalahatan. Oh, Naku, ba't siyang iingatan mo? Ba't dapat siya mag-ingat sa'yo? o yan ang nakasulat sa Biblia eh. Baliktad eh. Oo, ingatan Nakasulat eh, ninyo ang bibigay niya ng inuusan. buhay niya. Oh, Oo, ang kawan. Ingatan ninyo yung buong kawan. Sino oh, yan? Yung overseer. Oh, oo, bakit yung kawan nag-iingat sa'yo? Baliktad ka baliktad eh. yata, brother. Eh. Di ba? Baliktad. Wala, brother. Kasi alam mo, ang nangyayari dyan, kami, hindi nyo kami kaaway. Pero pinakikita namin sa inyo yung nakita namin. Okay? May mga nakita kami. Maling doktrina, maling pamamalakad, no? Pang-aabuso. Ang tawag nga dyan natin doon, ano tawag natin doon, kapatid na Erning, yung, yung pang-aabuso, yung tinawag natin yan, yung spiritual, ano? Spiritual Ah, abuse. spiritual abuse ang ginawa sa atin eh. Yeah, 'Di ba? Inabuso tayo eh. inabuso Oh, tayo. pero pinapaniwala tayo, alam mo ito lang 'yan eh, katulad yan, ito may mga tanong dito, may mga katanungan yung ibang mga tao. Siguro babasahin ko 'tong katanungan na 'to kasi alam Yeah. nyo, magaling alam natin 'to eh. Yung mga katanungan natin na yung mga tao, meron silang mga katanungan eh. Punta kayo doon sa Reddit, yung subreddit tungkol sa yung mga ex-iglesia, Yeah. ex-iglesia member, former iglesia member, at saka mga kasaluyang member na pumupunta doon at nagtatanong. Nakakaliwanag sila doon eh. Sabi nga, meron tanong dito, why is every executive minister of the INC come from the same party? Yung nga, yung pamilya ng leader nila. Ba't lang doon? Sabi nga, sabi dito, people are starting to question. Ano? Lalo na yung anak ngayon na meron daw eleksyon, naging deputy executive minister yung anak. O, ang tanong ng mga tao, talaga ba totoo yung eleksyon nyo? Bakit tuwing mag-i-eleksyon kayo kung sino mangunguna? Bakit lagi yung pamilya nyo? Ba't nag-i-eleksyon pa kayo? Niloloko nyo lang naman yata kami. Yun ang sinasabi dito. Eh. O, sabi dito, here's the thing. This policy isn't really made clear to all the members. Ayan yan eh. Yun nila, no? Oh. Most members believe that election are fair and democratic. Paniniwala natin dati yan eh, di ba? Oh. Yeah. Oh. And that anyone within the church ministry can be chosen based on merit. Ito yatang mga to DEI eh. Alam niyo DEI? Wala, hindi dahil sa merit eh. Kasi dahil sa apelyido lang. Okay? O apelyido, o yun, magiging ano na, siya na yung pinaka-leader. Actually, pag pinag-aralan mo yan, alam ko, sa pag-aaral na tinitignan ko, yan eh, control. Hindi control sa tao at saka control dun sa kayamanan. Yan lang yan eh. Control doon sa kayamanan. Kasi pag tinignan mo yung kanilang tinatawag na tawag Registration. dito registration. Ah, sabi nga the sole executor of church properties and estate is the executive minister.
Hindi nilagay yung pangalan, yung apelyido nila, pero executive minister. Kaya kailangan ang laging executive minister yung kamag-anak nila, yung lahi nila. Alam niyo, sabi nga, mayaman na kayo, kaya kayo yumaman eh. Talagang yumaman yung mga yan, Brad. Isipin mo, makakabili ka ba ng eroplano? Di ba? Tapos yung mga miyembro na galibol, abay, parang kabanalan yun. Di, ano yan eh, yan yung karapatan nila yan. Ganyan din yung mga preachers dito sa Amerika na naging bilyonaryo na ang sinasabi, karapatan namin to, basbas ng Diyos ito. Entitlement. Entitled daw sila. No? Entitled kami dito. Kaya alam niyo yung mga yan, sa akin lang pag nakarating, dapat talaga pinagsisisiyasat yung mga yan eh. Oo. Labag kasi sa batas, yung pinaggagawa, marami na ritong preachers na nakakulong na. Ha? Nakakulong na. Bakit? Fraud yan eh. Kunyari, mag-eleksyon pa kayo. Pagkatapos ang panalo naman yung kamag-anak nyo. Di ba? Yun din, the same na hindi naman democratic election yan. Ano yan eh, parang tinatawag na, ano tawag doon? Dynasty. Hindi, meron tawag dyan eh, yung parang sarsuela. Di ba? Palabas eh. Palabas. Palabas lang. Oo, Kasi, palabas lang eh. kasi ganito Oh. yung kapatid na Jeriel, no? Tatawagin nila, nagkaroon daw ng eleksyon. Mm. Kunyari pa, wala namang mananalong hindi apelyido niya, hindi manalo ang apelyido eh. Mhm. O di ba? Yeah. Puro manalo yan sapagkat pag naiba apelyido ron, baka hindi na makuha ang kayamanan, property ng iglesia. Hindi na manalo. Halimbawa, napalitan ng isang apelyidong hindi manalo. Di hindi na sila ang magiging tagapangasiwa sa lahat ng propiedad ng iglesia at kayamanan niyan. Yeah. Kapatid na Pero Jerry. sabi nga, internal nila yan eh, no? Ngayon, kung gusto nyo yan, no problem. Ganyan kayo, gusto nyo, okay yan. Kung gusto nyo yan, ganyan. Pero alam nyo, pag sinabi nyo kasing tagapamahalang pangkalatan, yan ang isa sa ginigiba natin dito sa programang ito. Una, wala sa Biblia yung sinasabi nyo yan, tagapamahalang pangkalatan. Wala sa Biblia yan eh. Kung, hindi para sa kanya yan kung nasa Biblia man. Kasi alam nyo, dari siguro basahin niya sa natin sa Tagalog, kaya lang may mabagal tong computer natin ngayon. Ewan ko ba bakit. Parang Minsan kasi mahina. ito mga computer. Oo, Meron parang akong pinadala sa iyo, ano rin. kapatid na Jeriel, meron akong pinadala mismo sa iyo na Mm, ngayon lang pinadala ko sa iyo sa iyong message. At kung baka mas mm, maganda sa end mo i-play, baka mas maliwanag. Di baka sa akin dito ah, mahina eh. Ang pinadala ko diyan yung tingnan. ang pamagat ay God never wanted this. Magandang i-play natin ito sapagkat sa larangan po ng impormasyon ay napakaraming mga tao ang mga nagre-research at ang Mhm, kanilang mga research ay talagang napaka-meaningful at saka napaka-spiritual. Dahil sa tayo nga po ay sinanay na kapag tayo daw ay sabi nga ay hindi dumadalo sa isang kapilya o sa isang lugar na doon sumasamba, hindi raw tayo nakakasamba sa Panginoon Diyos. Pinadala ko dyan eh. mhm. Ah, ayan. Baka Ano kako yun? pwede nating Tingnan natin. i-play yan. God never wanted this. Yan ang nakasulat doon eh. Para marinig nila. Tingnan natin. Dali lang ano muna natin. Alam niyo naman, technology ngayon, kailangan pong i-ano natin eh. Hanapin natin yan, malagay natin dito sa Bluetooth para marinig ng tao. Yeah. Yan. Bluetooth, turn on. Kailangan din nating Mabagal po ngayon eh. maano yan eh, masiyasat talaga. Kaya tayo nagbabasa, Hmm. nakikinig, nagbabasa, inuunawa, Active. biblical ba ito? Ganun lang yan eh. Hindi tayo, Tignan hindi natin. natin pinakikinggan sapagkat itong taong ito ang nagturo. Hindi. Dapat ano ba itinuro nito? Yun eh. Ang tinuro ba nito Yeah. ay makabiblia? Ano ba? Ito, pakinggan natin. You know, the first followers of Jesus never built a single church building. They didn't gather under stained glass or beneath golden crosses. I've never
They met in homes, caves, even under trees, because stained beneath stained glass or beneath golden cross. They met in a church building beneath golden crosses. They met in homes, caves, even under trees, because to them the church wasn't a place, it was people. But somewhere along the way, something changed. Centuries after Christ, when Rome legalized Christianity, the faith that once thrived in secret began to look more like an empire. Marble temples replaced humble homes, robes replaced robes of righteousness, and suddenly buildings became the symbol of faith. But here's the twist. God never asked for any of it. When Solomon built the temple, even he admitted, "The heavens, even the highest heavens, cannot contain you, much less this temple I have built." Yet men still tried to box the walls, altars, and rituals. Jesus came to tear that down. He told the woman at the well, "The hour is coming when you worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." In other words, God was done living in buildings made by human hands. The early believers understood that. That's why the book of Acts says they met from house to house, breaking bread, praying, sharing everything they had. No stage, no steeple, just presence, power, and unity. But when Christianity married power, the mission changed. The focus shifted from hearts to halls, from disciples to decorations. What started as a movement became a monument. And now, many believe that unless you sit in a pew on Sunday, you haven't gone to church. But friend, the truth is you can't go to church because you are the church. You are the temple of the Holy Spirit. The same power that raised Christ from the dead doesn't dwell in a building. It's in you. So maybe it's time we stop asking God to fill our buildings and start asking Him to fill our hearts again. Because in the end, He was never looking for a place to live. He was looking for people to live in. And that is the truth they never told you about church buildings. I've Yan, never yan, heard yan, mga great. Kapatid na Did you- Jeriel, yung ating pinakinggan na yan ay kung ating uunawaing mabuti, ay ang sabi nga, hindi naghahanap ang Diyos ng lugar o building, kundi ang hinahanap ng Diyos, tao, sapagkat ang tao ang siyang templo na. Kaya yung ginagawa sa atin noon, nung nandun pa tayo, na ikinakampanyang pagpapagawa ng templo, kapilya, 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 yun ay isang paraan para lang makita ng mga tao na ang abulay daw di umano ay napupunta roon, kaya tuloy-tuloy ang flow ng kwarta o ng pera. Di ba? Pero ang sabi ng tao na yan, sapagkat ang sinabi naman yan, nakaayon naman sa Biblia, na nang gawin nga ni Solomon yung unang templo ay sinabi ng Diyos, hindi magkasya ang Panginoon Diyos eh. Di ba? Tungtungan ng kanyang paang lupa eh. Di ba? Ibig lang sabihin, ang templo ay ang tao. Kaya ang sabi, ang mga unang disipulo ng Kristo, pinaniwalaan nila yon. Pero na maglaon, lalo na maghari ang mga Romano, aba, ang templo na ay yung building na pag wala ka, at saka yung building naging spiritual symbol na pag wala ka roon, ay wala ka sa buhay spiritual. Pag wala ka roon, hindi ka na makakasamba sa Diyos. Eh ang sabi ng taong yan, na ating pinakinggan, at ayon din naman sa Biblia, eh ang Diyos ay tapos nang manahan doon sa building. Ang hinahanap niya tao, sapagkat ang Diyos tumatahan na sa tao, sapagkat tayo na ang templo. Kaya hindi ho totoo Kasi nga, na pag wala ka sa kapilya, hindi ka makakasamba. Di ho ba? Sapagkat ang sabi ng Diyos doon ng Kristo sa babaeng taga-Samaria, sapagkat ang sabi ng taga-Samaria, kayong mga Hudyo, sumasamba kayo sa bundok ng Jerusalem. Kami naman sa bundok ng Gerizim. Pero sabot ng Kristo, darating ang panahon na hindi na mahalaga ang lugar o location. Ang mahalaga yung tamang pagsamba. Pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang mga apostol noon, kumot natuto sila sa Kristo, ang kanilang pagsamba bahay-bahay. Sa kuweba, sa ilalim ng punong kahoy. Totoo naman po yun eh. Hindi ho ba? Kaya ito ang challenge natin sa kanila. Ito po, challenge natin. Meron ba kayong mga maipakikita na isang talata man lang sa Biblia, sa Bagong Tipan, na ipinag-utos ng Panginoong Yahusya bago siya umakyat sa langit at ibinili sa mga apostol na magpagawa ng kapilya o templo? Wala. Tinityak namin, wala. Wala. Wala ho kayong mababasa sa Bagong Tipan na nag-utos ang Kristo at maging ang mga apostol na magpagawa ng kapilya. Bakit? Sapagkat alam nila na ang
templo ay ang tao. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mamulat na tayo sa katotohanan ng ating pagsamba sa bahay-bahay. Yan po ang tamang paraan ng pagsamba. Sapagkat sabi, you cannot go to the church because you are the temple. You cannot go to the temple because you are the temple. Yourself is the temple of God. Dwelling place ng Diyos. Tayo. At saka hindi naman yung kapilya ang siyang pwede nating ipagyabang na, marami kaming dako ng kapilya. Panginoon, sa pangalan mo, nagpagawa kami ng kapilya. Pero pagka inihahandog, hindi sa pangalan mo nagpapasalamat, kundi yung pangalan ng tipi nila. Doon nagpapasalamat. Kaya ang sabi nga ng Kristo sa Mateo, marami ang wika ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Kumbaga, gawang magaling, maganda, magnificent na mga gusaling, mga dako ng kapilya. Pero ano sagot ng Kristo? Magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Mga manggagawa kayo ng katampalasanan. Hindi ba sinabi yun sa aklat ng gawa na matitigas ang ulo ninyo? Manggagawa kayo ng katampalasanan. Bakit? Hindi tumatahan ang Diyos sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Ba't yung pagpipilitan yan? Kaya ang sabi, napakatigas ng ulo ninyo. Sa makatuwid, kapatid na Jeriel, kaya natin pinlayin yan sapagkat ang sinabi, hindi sapagkat Amerikano o anuman ang lahi nung nagsalita, kundi ang nilalaman nung sinabi niya. Ayon sa Biblia yun eh. Logical, biblical, at talagang makatotohanan yung sinabi niya, kapatid na Jeriel. Kaya eto pa. Is there also election of the TP in the Bible? Mayroon bang eleksyon ng maging tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia? Sa iglesia. Ang iglesia, gathering ng mga believers yan. Di ho ba? O kaya naman sa Hebreo ay kahal. Kaya, Actually, kapatid Dating, linawin natin yung salitang iglesia, no? Ang iglesia, dalawa ba sa gathering ang tinutukoy dyan? Ginamit yan ng mga Grego para pagka nag-gather yung mga mambabatas nila, ang tawag doon iglesia. iglesia din yun. Hindi ho lang yan, kapatid, hindi lang yan para sa mga, hindi lang yan pang relihiyon. Pang gobyerno rin yan. Oo, hindi lang pang relihiyon yan. Kaya yung mambabatas na nag-gather, ang katawagan ng mga Grego doon, iglesia. Ayan, siguro naman alam yan nung ministro nilang magaling daw sa Grego eh. Di ba? Yung magaling mag-Grego na hindi makapagbasa ng Grego. Ayun. Meron silang ministrong ganyan eh. Di ba? So, siguro alam mo yan, na ang iglesia, gathering. Yan lang ibig sabihin yan. Ayun, gathering. Ngayon, ang katumbas niyan, pagka inyo pong siniyasat, sa Hebreo ay kahal. Kahal ang katumbas niyan. Gathering din yon. Kaya yung pagtitipon ng mga nakikinig kay Yahusha at sumasampalataya kay Yahusha, iglesia ang tawag doon. O, hindi church. Kasi pag sinabing church, dalawa meaning eh. It could be an organization or it could be a building. Okay? Ayan yun eh. Kaya nag-evolve na yung ano na yan. Kaya mabuting bumalik tayo doon sa gathering, doon sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Ayun. Kaya yung itatayo kong aking iglesia, sabi nga ng Panginoong Yahusha, ibig sabihin, magtitipunin niya yung mga tao. Ayun yun eh, tinitipon niya. Hindi siya nagtayo ng organisasyon na katulad ng paliwanag ng INC na organisasyon daw yun. Diba? Tapos naglagay sila ng leader. Yun na nga yung sinasabi kanina eh. Napalitan na yung real sense ng pananampalataya nung maglagay na ng templo, naglagay na ng mga kardinal, naglagay na ng ganito, pupunta ka doon, may mga uupo na lang kasalita. Hindi na yung nangag-aaralan sa isa't isa eh. Di ba nakasulat yung mga aaralan sa isa't isa? Yeah. Wala na eh. Isa na lang ang nagtuturo eh. Pag hindi ka nakinig doon, hindi ka mananampalataya. Sabing ganon. Di ba? Yan ang napakamaling. Pero alam mo, kapatid na Erning, epektibo eh. Saan? Sa pagyaman ng leader. Ha? Epektibo sa kapangyarihan. Sabi nga ito meron ditong kasabihan. Kasabi ito ng mga sundalong Amerikano. No? Yung mga sundalong Amerikano, ang sinasabi ng mga opisyal nila,
Kung gusto mong makilala ang tao, kung sino yung tao na yan, bigyan mo ng kapangyarihan at saka pera. Makikilala mo tunay na likaw ng bituka niyan. Yeah? Totoo yun. Totoo Bigyan mo yun. ng kapangyarihan at saka pera, makikilala mo kung sino yung taong yan. Oh, kalamitan sa mga hindi naman pinaghirapan yung kapangyarihan at saka yung kayamanan, nako, kita mo yung likaw ng bituka. Akala mo mabait. Hmm? Ngayon, kapatid Pero na ang totoo, Jeriel, yeah, kapatid na Jeriel, excuse no, ang malimit na gamitin natin nung tayo nandoon pa, hanggang ngayon, yun ang ginagamit nila, na kailangan daw talaga ang sumama ka sa organisasyon. Yung Juan 19, no? Ang hmm, sabi nila, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok ay maliligtas, papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. hmm, Ginawa nilang literal yung pagpasok, di ba? yeah. Kaya ito, kung ang Kristong papasukan natin, ah, mukha yatang literally mahirap gawin yon. Alam mo, mayroong isang salin, kapatid na Jeriel. Ang saling Mhm, ito ay unfolding word simplified text. Ito ang mhm, sabi sa John 10:9. I myself am the gate to heaven. God will save from eternal punishment anyone who comes to him by trusting in him or in me. Whoever trusts in me, Yahushua said, will be like a sheep who walks around safely and finds food. Kaya yeah. magandang salin itong unfolding word simplified text. Ang sabi Mhm, ng Kristo, I myself am the gate to heaven. Siya ang daan yeah. papuntang langit. Kaya tama yung sinabi niya sapagkat yun ay nagre-resonate sa sinabi niya sa John 14:6 na ako ang daan. 'Di ba Mhm, siya ang gate, siya ang way papuntang mhm, langit. God will save from eternal punishment, ililigtas ng Diyos mula sa walang hanggang kapahamakan anyone who comes to Him by trusting in me. Pagka ikay tumawag sa Diyos, sa paraang ikay nagtiwala sa Kristo, ililigtas ka ng Diyos sa walang hanggang mhm, kaparusahan. At ang yeah. sabi, will be like a sheep who walks around safely and finds food. Ayan. Kaya hindi ho Teka, organisasyon hindi oo, organisasyon, kundi yeah, Kristo ang ating dapat na sundin. yeah. Hindi Kasi isitipi ang ating pakikinggan. actually, kapatid na Erning, ano, Mm. pagka pinag-aralan mo mabuti yan, kasi religion, o sige, ano yung religion? Religare, ano ibig sabihin? The way back to Daan God, di pabalik sa ba? Diyos. Daan pa, sino ba yung daan pabalik sa Diyos? Hindi ba ang Oh, Kristo? di ba ang Kristo? Kaya sabi niya, ayan, sa binasa mo sa 10:9, 10:9 I yan ha? Juan mm, 10:9. Ano sabi uli? I am the I what? my I myself am the gate to heaven. No, naku, God, papunta sa Diyos yung heaven eh, di ba? oo, Hmm. papunta sa Diyos. Oh, God will kaya ang save gate to heaven, ang Kristo. ang gate to heaven si Yahusha. Okay. Tuloy natin. God will Ulitin ulit save. natin kapatid na Erning kasi Ulitin maganda. natin. Okay. I myself am the gate to heaven. Aha. Kaya siya, sa kanya tayo dadaan sa paraang tayo Mhm. sasampalataya at ang ating Mhm. pagtitiwala ay mapunta sa Kristo. Yeah. Dito sa pinanggalingan nating reliyon, ang tiwala nandoon sa sa kanilang TV. Yeah. Oh, hindi ba totoo yun? Ano man ang Alam sabihin niyo ng TV kapatid, nila, kasi nga paniniwalaan kaya nila. nagkaganon eh. Kaya nagkaganon dahil sa nabulag nga eh. Una pinapaniwala tayo sa hindi naman existido. Alam niyo kasi yung trick na ginawa sa atin, trickery po talaga eh. Oo, yeah. Trickery, magbabasa ng konti tapos magbabasa pa. Hindi kaya ganito. Dito'y konti, doon ikaw konti. Oh, di ba? Sabi, Oo, meron pa oo. silang mga talatang ganun eh. So yung mga tao na hindi talaga nag-aaral ng Biblia, in Naniniwala short, ron. ito na yun eh. In short, mga taong tamad. Ayan. Huwag kayong magdaramdam ha. Totoo naman yan. Tamad kayo lahat eh. Tamad kayong magsiyasat. Tamad kayong magbasa. Kaya oo na lang kayo ng oo. Hindi, okay na to. Maliligtas ako dito. Ayon sa kanya, ligtas ako dito. Narinig ko na yung talata ng Biblia. Hindi, kaya katamaran eh, kapatid na Erning. Tamad Mm. magbasa eh. Di ba? Yun ang nangyari. Kaya nadaya. Oh, nadaya. Hindi nagsiyasat. Hindi niya nga kilala itong taga Berea na open-minded eh. Na ang taga Berea, sabi nga, sinesearch yung scripture eh. Bakit? To see
if what if Paul, to see if Paul and Silas were teaching the truth. Kasi mo yun? Oh. Kaya itong ginagawa po natin dito sa ating programa, naghahanap tayo ng iba't ibang salin. Kasi una, hindi naman na natin makikita yung ano yung original Original. na salin ng Biblia, ay yung original na tanak o yung lumang tipan, nakasulat sa ano sa ating pag-aaral, nakasulat sa wikang Hebreo. Yun naman bagong tipan o yung New Testament nakasulat sa Sa wikang Griego. Grego. At kung makita man natin yung kapatid na yan, hindi rin natin maintindihan Hindi, Hindi naman tayo hindi marunong ba? magbasa ng Meron Hebreo nga at marunong. Aramaico. Oo hindi naman natin alam, hindi naman hindi natin wika yun. Kaya nagpo-focus tayo doon sa mga salin. Pero ginagamit natin yung ating common sense. Pag Mhm. nonsense po, mga kapatid, don't believe it. Check it out. Kaya katulad kaya tayo chinecheck natin katulad yan. Bago tayo magpatuloy kung ano man topic tong pinag-uusapan natin, yung tungkol sa tagapamahalang pangkalahatan. Okay? Ito, meron ako i-share. Una muna doon sa tagapamahalang pangkalahatan di umano. Kasi magano Kaya tagapamahalang pangkalahatan na niya. Anong topic yan? Tinatanong. Tagapamahalang pangkalahatan. Guys, chief priest, may daw pampalitan nyo. Yung tagapamahalang pangkalahatan. Eto, tingnan nyo. I-share ko to sa inyo. Allow ko to. Kita naman ninyo yung share. Ayan. Tingnan niyo. Kikita nyo na. Ayan. Kita nyo po. Yeah. Ayan. Lalakyan natin ng konti. Yun. Ayan. Lumaki. Konti. Ito. Yun. At lumapit si Jesus o si Yahushua sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Nakipag-usap doon sa mga lingkod niya sa mga apostol. At sinabi, ang lahat ng kapamahalaan, doon na lang tayo, sa langit at sa ibabaw ng lupa, binigay na sa akin. Lahat. Yan po yung yung root na ng tagapamahalaan. Napuputol tayo. Mahina ang koneksyon. Pangit po ang ating connection ngayon siguro dahil birthday nung salbahe. Narinig niyo ba? Ito, lahat ng kapamahalaan ibinigay kay Yahushua. Ano po? Kaya ang tagapamahalaan, pagka pinag-aralan ng nakasulat sa Biblia at inunawa niyong mabuti, yung pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Sabi nila, hindi, nasa langit na si Yahushe. Ay sabi dito, langit at sa ibabaw ng lupa Di ba? Sa langit, kasi sa kanya binigay ang kapamahalaan. Ang gano'n ng pamamahala niya, sabi niya, ako daan. Ulitin nga po natin yung binasa nyo kanina, kapatid na Ering. Yung Juan. Opo, yung Wakis. Maganda pa ulit-ulitin yan Apakagandang talata. Ang sabi sa unfolding word simplified text, I myself am the gate to heaven. Ayun, God will, gate to heaven. God will save from eternal Kapamahalan. punishment. God will save from Yan. eternal punishment anyone who comes to Him by trusting in me. Whoever trusts in me will be like a sheep who walks around safely and finds food. Yan. Sa makatwid, mga kaibigan, mga tagakinig natin, taga-subaybay, kung inyo paaral lang mabuti, ang Kristo pa rin, o si Yahushua pa rin, ang tagapamahalang pangkalahatan dito sa lupa. Sumunod sa kanya, siya yung gate of heaven. Siya yung daan patungo sa Diyos. Siya yung tunay na relihiyon. Siya ang susundin natin. Hindi ang mga preachers na
Nagpapayaman lang ang karamihan dyan sa mga yan. Inuuto-uto lang tayo niyang mga yan eh. Di ba? Yan lang naman ang ginagawa niyang mga yan eh. Oh, ano katayan? O, tingnan nyo to ha. Meron tayong isa pang titignan dito. Dito kayo takot na takot eh. Alam nyo, mabuti kapatid na Erning yung inaano. Teka muna, bago natin basahin nyo kapatid na Erning, meron pa ako isang share. Ito. Sige. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung tungkol sa mga templo-templo, di ba? Ito yung Hmm. ginagamit nila eh. Utos sa kanila. Ito, sa 8, magsiahon kayo sa bundok. Ayan. At mga dala ng kahoy, mga tayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. O yun, utos sa Diyos, magtayo tayo ng kapilya, magtayo tayo ng kanyang bayan. Yang utos na yan, malinaw yan. Magsiahon kayo sa bundok. Kayo yung kayo. Yan, mga INC. Sige nga, tignan nyo, kayo ba yan? Yang inuutosan dyan? Ito bang batas tanak? Hindi na alam yung tanak eh. Yung tanak, Mhm. TNK. Yung lumang tipan, mga INC. Kasi ito, hindi naman nyo alam ito. Yung lumang tipan, nahahati sa 3 bahagi yan. Yung Torah, yun ang pinagbabatayan ng mga Jewish religion sa kanilang pananampalataya ng law of Moses. Yung Nevi'im, na yan yung mga propeta, at saka yung Kedim, yan yung mga writings. Kaya yung lumang tipan, yung lumang tipan tinatawag na Tanak. Kaya pag nakakita kayo ng Torah, yan yung first 5 books. Pag nakakita kayo ng Tanak, yan po yung lumang tipan. Baka hindi pa ninyo alam. At least, dito, meron kayong matututunan. Hindi kayo magpapaikot-ikot sa pamahala, sakop, pamahala, mamahala pa sa tuloy. Hindi kayo magpapaikot-ikot doon. Dito matututunan ninyo yung talagang nakasulat. Ngayon, yung tanak, lalo na yung Torah, yung unang 5 libro, ang kautusan na yon para sa mga Israelita. Kaya may mga kautusan din doon sa Kitubim at saka sa Nebiim. Isa ito sa kautusan sa kanila. Magsiahon sila sa bundok at magtatayo. Actually, kapatid na Erning, ito ba yung Second temple. bagong templo ba itong itatayo? No, Bago ba to? second temple. O Yan second yan ang eh. Ito yung giniba ng, no, yan yung giniba ng mga taga-Babylonia, itatayo uli nila. Ngayon, ayan yan, tama. sinusugan ni Hagay ang bayan na itayo ang templo. Anong bayan? Sinong bayan yun? Israel Bayan yan. Israel ang inuutusan yun. Hindi kayo yan. Kaya sa panahon ng Kristo o doon sa New Testament na yun ang sundin ng mga sunod ng Kristo, hindi na iniuutos ang tayo pa ng ganyan. Ang sa Biblia doon sa unang bagong tipan ay maliwanag, tayo na yung templo. Hindi ka na pupunta sa templo eh. Di ba? Yung Eh, napakita ba't nyo ka pa kanina sa pupunta inyo. ron? Ikaw na nga ang templo eh. Kaya ang Oo, mga yan eh. apostol Ganun eh. ay nagsasagawa ng pagsamba nila, Mhm. nag-aaral sila sa kuweba, sa Yeah. ilalim ng punong kahoy, sa bahay-bahay. Hindi Mhm. ho iniutos na magpagawa ng kapilyang literal o gusali. Na Hindi. yan naman ang Hindi. siyang doon naman nagka-capitalize itong ating pinanggalingan para ipakita na ang abulin niyo diyan napupunta. O 'di ba? Alam Eh, niyo ang take isa-isa ko dyan? Ano ang take ko dyan? Ang take ko dyan ito, personal mm, kong take yeah. Walang, hindi kita nadidinig kapatid na Jeriel. Mukhang sa iyo yata mahina ang ano, ang, koneksyon. Nawawala ka kapatid na Jeriel. Kaya iyan po ang ating, problema minsan pagka mahina ang koneksyon, yan ay wala ho tayong ika nga magagawa, ano ho. Hindi tayo ang nagpapapangyari ng mga bagay na ito. Pero gano'n pa man, kung nadidinig niyo po ako,
ay ang sinasabi ng kapatid na Jeriel ay sasabihin niya mamaya yung take niya pagdating sa mga gusaling sambahan na yan, na ang sabi ng Diyos ay hindi ako tumitira sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Na yun naman ang ipinagkakampanya at talagang pilit ay kinakampanya sa pinanggalingan natin. Samantalang sabi ng Diyos, hindi na ako tumatahan dyan sa mga gusaling yan. Ako'y tumatahan na sa templong kayo ang templo. Kayo, sa inyo ako tatahan. Nakasulat naman po yun di ho ba? Doon sa unang Korinto 3:17 na kayo ang templo, ang kausap ng Apostol Pablo ron ay ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya hindi ho totoo na kapag ka tayo'y hindi dumadalo sa kapilya, hindi ka nakakasamba. Hindi ho totoo yun. Sa panahong ito, hindi lugar ang mahalaga. Ang mahalaga yung tamang paraan ng Ano, pagsamba. Okay. Didinig na kita, kapatid na Jeriel. yeah, wala po kayong video. Wala po kami. Pasensya na kayo at tayo po ngayon ay mayroong konting problema yata dito sa ating internet. Ano? Okay. Yeah. Anong Hindi take mo natin alam doon, kung ang kapatid ganda na ng Jeriel? net ni. Ang take ko dyan, ano, yung mga sinasabi nila na yan, yung mga lahat ng religion na yan, ano, nag-invest lang yan. Ini-invest nila yung kanilang mga handog, yung mga abulo, yung kanilang organisasyon, may investment. At least yung ibang religion, it's the entire organization, no? Hindi may-ari. Hindi katulad do sa INC, peki yung ano yung sinasabi nila na sa iglesia niya ito. No, I don't think so. Kasi ang executor ng property and estate ng iglesia yung TP o yung tagapamahalang pangkalahatan nila o yung executive minister nila. So siya yung sole executor. Kaya nga sole corporation So yung korporasyon, isa Corporation lang po. may-ari. Kaya kapatid na Erning, wala po kayong video. Ha? Meron ako. May video ako. Ayan, meron na. So, yeah. Meron na. Medyo, medyo, ano kaya medyo hahaba ho tayo ng konti ngayon. Di bale. Ayan, Ay, ayos yun. yun ang take ko doon, ano? Kasi yun ang puna ko. Kasi pag pinag-aralan mo yung mga tao na yan, no? Nag-i-enjoy lang sa buhay nila yan Katulad niya, isipin mo katulad yung baha na yan dyan sa Pilipinas. Sukat ba naman sabihin mo yon sa iyong pagtuturo? So, ibig sabihin, you don't actually feel, no, yung emotion ng mga taong binaha. Totoo Di yun. ba? Yeah. Para, you disregard doon sa kanilang naramdaman. May mga namatay pa doon. Oh? May namatay pa ron Tapos Mhm. sasabihin mo yan, o sige, pabiro. Nakakapikon yung biro mo, di ba? Hindi mo dapat biruin. Sabi nga, you don't want to make fun of other people's demise, di ba? Yung kanilang nararanasan, yung kawalan ng pag-asa nila, gagawin mong katatawanan doon sa harap ng iyong mga miyembro. At hindi lang yun, may mga miyembro ka rin na napinsala niyang bahangyan. Dahil una Mhm. nakikita natin yan. Alam mo brother, mag-iingat ka brother sa pagsasalita mo. Una kasi malaki ka Kami, iniingatan din namin ang aming sinasabi pero madali kaming umamin pag mali kami. Ang problema sa'yo, hindi ka naman aaming mali ka Di ba? Hindi ka aamin. Kahit na mali ka na, kahit na yung ang sabi nga, hindi naman ikaw pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan Hindi mo Ng pa rin angkin. aaminin mali ka yung pa rin ang titulo mo. Oo, Yeah, angkinin hindi mo pa rin yan nagbabago. Kami, pagka sinabi nyo, you can prove to us na mali itong sinasabi namin, we can easily change it. Sasabihin tama ka doon, brother. Kasi kailangan mag-agaralan tayo sa isa't isa Di ba? So ang amin po ang aming take, ang kalimitan sa mga religious organization, no, na nag-iinvest doon sa tinatawag nating Abulon building. sa Yung building. yung sa building na ang tawag nila ron ano tawag nga ulit ba't ba lagi ko nakakalimutan yun? Lagi ko Real, nakakalimutan. Yung real real, estate, di ba?
Real lagi real estate. So, diyan nag-i-invest. Tingnan mo kapag tingnan mo to sa akin ang take ko dito, pag meron na kayong kapilya, so ikaw ngayon, bigay ka ng bigay, hindi, para sa kapilya to. May kapilya Yan. kami, meron ako Oo. pinupuntahan, di ba? Actually, tapos na yung kapilya di ba? Andiyan na yung kapilya. Hindi, para ito i-maintain, para ito i-maintain. Mhm. Actually, sabi nga bogus na naman yun bogus yun Bakit ka mo? Di ba meron na tayong kapilya? Ako, naging destinado ako. Kapilya ito kapilya. Nung kinwenta ko, simula nung maging lokal yung mga lokal na yun na doon ako na destino. Simula nung maging lokal yun, nakaipon na ng milyon-milyong dolyar. Mm. Ha? Oh, may milyon. Kaya nilang magpatayo ng sarili nilang kapilya. At kaya rin nilang i-maintain yung kapilya na yun. Pero hindi. Yung handog doon, kukunin nung sentral. O para kanino yun? Di ba? Yan ang Yun tanong. lang yan Yan ang tanong dyan. Hindi pa, tapos yung ngayong mga lokal nila, ito yan lalo na dyan sa Texas, diyan kami galing sa Texas yung mga pangulo diakono mag-aabono yan. Pambayad nung ganito, pambayad nung ganun, mangungutang. Kasi minsan meron pa silang hihilingin Re-request pa yan Pera nila re-request nila, kita mo Pera nung kongregasyon ire-request pa nila kung papayagan sila na bilhin yung gusto nilang dapat nilang bilhin para doon sa kanilang kapilya. At kung hindi, uutangan yung head deacon. Alam mo, masakit yan, brother. Yung mga head deacon na nagpautang nung wala na doon sa kanilang iglesia, wag na raw bayaran. Iwalag naman daw. Kita mo Nako. mga kaipokrituan ng mga member dyan, yung mga tinatawag nilang metong huli dyan. Uy, kilala ko yung mga yung metong huli na yan dyan. Diyan sa Texas, di ba? Kilala kayo kung sino-sino kayo. Yung mga salita nyo, hindi talagang tagasunod ng Kristo. Ang ugali, yung kaugalian dyan, hindi tagasunod ng Kristo. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, sabi nga, is there a replacement for Yahushua, the Christ? May sagot na tayo dyan Saan ba natin mababasa yan, kapatid na Ering? Di ba? Wala. Na ang Ang Kristo, Panginoon siya, ang Panginoong hindi mo pwedeng Yahushua, ang palitan. ngayon, ibig sabihin, hindi siya ang pangkasaserdote niya ay hindi mapapalitan. Nasa Mhm. Hebreo yun Yeah. Yeah. Hindi pwede siyang Hindi palitan, po pwede. irreplaceable ang kanyang pagiging tagapamahalang pangkalahatan. At saka Mhm. doon sa binasa Yeah. natin kanina, kapatid na Jirel, ang sabi also is there election of the TP in the Bible. Wala po noon, sapagkat alam naman ng mga apostol Wala. na isa lang ang tagapamahalang pangkalahatan, ang Kristo. Mhm. Sapagkat ang kausap ng Kristo doon sa Mateo 28:18 ay ang kanyang mga apostol. Nang sabi, lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ay naibigay na sa akin. O, di ba? So, Yeah. makatuwid, alam ng mga apostol Mhm. na isa lang ang tagapamahalang pangkalahatan. Ang mga apostol po nagtutulungan. Wala rong isang naging Mhm. tagapamahalang pangkalahatan na ang Kristo ay nasa langit na. Si Pedro nangasiwa sa mga Yeah. Hudyo, kasama si Santiago, kasama si Juan. Si Pablo, kasama si Mhm. Timoteo at ang ibang kamanggagawa, nangasiwa sa mga kahintilan. Silang lahat ay nagtutulungan. Sabi nga sa talata ng Biblia, Yeah. kami ay nagtutulungan. Wala hong tagapamahalang pangkalahatan na naging successor ang Kristo. Sapagkat si Pedro, si Santiago, si Juan, si Pablo at iba pang mga apostol ay sama-sama tulong-tulong para maipatupad ang ministeryo ng Kristo Yeah. na siyang Pati tagapamahalang nga yung mga pangkalahatan. kapatid Yeah, tuloy Pati po. yung mga kapatid tumutulong. Padala nila yung mga apostol, di ba? Yeah, tama. Kaya, Yun nasagot lang. natin itong tanong ng ating kaibigan, is there a replacement for Yahushua that Christ as chief priest or executive minister? In Tagalog, tagapamahalang pangkalahatan. Sagot ng Biblia, no. Also, is there election of the TP o tagapamahalang pangkalahatan? In the Bible, ang sagot din ng Biblia, no. Sapagkat ang Kristo Mhm. kailanman ay hindi pwedeng palitan. Walang successor sa pagiging tagapamahalang pangkalahatan ng Kristo. Ang mga apostol ng asiwa, tulong-tulong para sa kapakanan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kami po dito, ang ginagawa natin dito, ang ating pag-uusapan, ito yung pagmamahal.
Alam niyo yung tunay na pag-ibig, ang tatalakayan natin sa ating yung ikaw ay punahin, kapatid, ano, yung nagbe-bury ngayon, ikaw ay pinupo namin. Eh, alam mo brother, marami ka na pinsala eh, pamilya, no? Marami ka nang napinsala. Katulad yan. Tapos ngayon, uutusan mga miyembro mo na kausapin kami. Meron pa kayong kapakanya ngayon na magloob na at kung ano-ano. Sabi nga, bogus yan ang pinaggagawa nyo eh. Higit lahat, marami na kaming natutunan outside dyan sa inyong religious organization. Marami na kaming nakita. Simula nung magkagulo yung sambahayan mo, no, may pinakita na ang Diyos. Kasi sabi Diyos, malaki, kayo templo ko. Huwag niyo iibain ang templo ko sa pamagitan ng pagtuturo ninyo ng corrupted na doktrina. Paggigibain ko kayo. Kaya ang ibig lang sabihin po, ang tinutukoy ng kapatid na Jeriel ay ang nakasulat sa unang Korinto 3:17, 16:17, na ganito po ang nakasulat, no? Ibig kong basahin sa inyo ang talatang ito sa unang Korinto 3 at ang bersikulo naman 16 hanggang 17 sa salin po ng amplified natin babasahin, ganito po ang ating mababasa. Ito mga kapatid, sa unang Korinto 3:16, 17, ito po ang nakasulat. Ito, do you not know and understand that you, the ecclesia, or the members, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually? If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer. For the Yan, temple of God is holy, sacred, and that is what you are. yan, maliwanag yan. Kaya nagkagiba-giba kayo eh. Ngayon, nung mangyari yan, sa inyong sambahayan, nag-isip kami, ba't nagkaganon? Di ba may pangako ang Diyos na pagpapalain niya hanggang ikatatlo, ikaapat na saling lahi? Ba't hindi natupad dito? Sumagot ang Diyos. Iyan ang sagot. Ipinakita sa amin yung sagot na yan. Nakakagulantang, naku ito. Ano-ano yung mga itinuro na nakasira sa ating pagiging templo ng Diyos. O ito isa, i-share ko. Tignan ko kung nandito pa. Naku, nawala na yata. Di ba? Halapin natin uli. Kasi medyo lumipat ako ng lumipat ako Laptop, ng aking wifi. Pero buti na lang, Wi-Fi, dalawa wifi dito. Oo. naging maliwanag. Yeah. Oo, kaya mabuti na lang, dalawa wifi dito. O eto, sa Mateo 18:18, tingnan nyo ha. Ito talagang napakalaking kasiraan sa ating pagiging templo nito eh. Itong Tuloy-tuloy lang, kapatid na Jeriel. hello? Ano po? Naririnig nyo ba ako? Okay. So ito yan. No? Oh. Meron ako i-share sa inyo. O, tingnan nyo to ha. Ayan, 18, talatang 18 nitong Mateo. Ayan, nakikita siguro na ninyo ngayon yan. No? Teka muna, balikan natin. Medyo, ayan, palakihin natin ng konti. Yun, si 8. Ayan, tingnan nyo yan ha. Sabi nga, pag pinaulit-ulit mo tong talatang ito, makikita mo na ang laking kabulaanan yung itinuro sa atin. Tignan mo ha. I assure you, ito, lalagyan natin ng, ayan. Sabi ng iglesia, no, yung mga tumayong executive minister kuno at saka taga-malampang kalahatan daw. Yung anak ngayon tsaka yung tatay noon, no. Ito sinasabi niya. Ang 18:18 daw ng Mateo, pag itinatali ang talian daw sa lupa, tatalian sa langit. Na ang konklusyon sa atin, ang itinuro sa atin,
Pag ikaw ay itinala, itatala ka sa langit. Pag ikaw ay itiniwalag, ititiwalag ka sa langit. Yan ang pinakain sa atin. Yan ang naging pananampalataya natin. No? Kaya tayo, ayaw nating maaalis tayo sa talaan. Takot na takot tayo dun sa talaan na yan. Pero alam niyo po ba na yan ay paninira sa templo? Sapagkat hindi naman po talaan ang pinag-uusapan dito. O, tingnan niyo sa 18. I assure you, sa Amplified, and most solemnly say to you, whatever you bind. Ano ibig sabihin ng bind? Forbid, declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. Ayun, no? Di ba? Ayan. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth shall have already been loosed in heaven. Tingnan niyo yan. Sayan niyo mabuti. Di ba? Ang nakasulat dyan, whatever. Tingnan niyo ha, whatever you bind. Ngayon, sa 15, pag pinaganuhan natin yan, pagka binasa natin yan, kung ano ba ang message dyan, sa 15, tingnan nyo, if your brother sins, go and show him his fault in private. So ito, naintindihan natin to dahil tinuro din to sa atin eh. Pero pinagbukod nila, pinaghiwalay po eh. Oh. Hindi dapat paghiwalay niya ang 15 hanggang 18 kasi yung 18, yun na yung tagubilin doon sa mga mag-aayos ng problema, yung church na yun. Yeah. Tell it to the church. Yun yung mag-aayos ng problema. Sabi dito sa 18, ah, I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind or forbid, kung ano man yung ibabawal nyo o idideklara yung improper o unlawful doon dyan sa lupa, pag nag-aayos kayo ng problema, dahil yan ang pinag-uusapan dyan, shall have already been bound in heaven. Yung ano na, yung pinorbid na, yung dineclare na improper at unlawful doon sa langit. Huwag kayong lalagpas sa langit. Ibig sabihin, huwag niyong babaguhin yung ginawa ng langit. And whatever you choose, ano man ang inyong permisyuhan, declare lawful o dineklaran yung tama o lawful on earth, shall have already been loosed or lawful in heaven. Yan yun. Hindi ho talaan yan. Pero pinaniwala tayo, talaan yan. Kaya tayo naman, takot na takot mawala sa talaan. Oh, isipin niyo ha, kung ano-ano pa pinaggagawa niya mga yan. Kaya wag kayo aalisan niya nang hindi kayo nagpapaalam para ka ma-check kung nasaan ka nagpunta eh, di ba? Oh, Matrace. kuku kayo ng transfer. Oh, ngayon para magpatala ka agad, yung transfer may expiration niyan 30 days. Sipin mo kalokohan yung mga pinaggagawa ng mga taong yan. Di ba? Yan yung mga imbentong hindi naman nakasulat sa Biblia at wala namang talaan sa lupa para matala ka sa langit. So yan yung nakasira sa atin bilang mga templo. Kaya sabi ng Diyos, o ikaw na gumawa ng doktrina na yan, yan ay corrupted na doktrina. Yung binasa ni kapatid na Erning kanina. False Corrupted doctrine. doctrine. Ha? False Corrupted doctrine. or false doctrine. Oh, inintroduce mo yung false doctrine na yan. Gigibain kita. O, hindi ka ba nagiba? Kung buhay lang siguro si Brother EGM. Nako, luluha ng gusto yun. Di ba? Nagiba yung kanyang sambayan. Bakit? Diba? Hindi ho nagbibiro ang Diyos sa atin. Una, hindi tayo tinuruan ng kompleto. Sabi nga, done in part. Partial lang yung itinuro sa atin eh. Hindi complete. Part truth, half truth. Mhm. Pagka half truth, hindi truth. Sabi nga eh, kailangan the whole truth and nothing but the truth. Ayan yan eh. Pinakain sa atin bilang mga iglesia tayo dati. No? Kulang-kulang. Kayo nagagalit kayo. Bago kayo magalit, mga iglesia, no? Lalo na yung mga kaministro namin dyan. Magbasa muna kayo. Basahin nyo to. Tignan nyo mabuti. Tama ba yung paliwanag sa atin? Talaan yan. Tapos tignan nyo yung pandoktrina. Sa pandoktrina, yung whatever na yan, ayan no, yung whatever, mas maganda siguro palakihin ko yan, kapatid na Erning eh. Sige, Di ba? sige. Teka, nawala na tayo. Nawala. So, ulitin natin. Hanapin natin. Mateo 18. Yan.
Nawala eh. Eh, ganyan talaga eh. Palalakihin natin. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. Kasi gusto namin papuna sa inyo ng gusto yan eh. Ayan. O, malaking malaki na yan. O. Ayan. Ano nakasulat dyan? Ano yan? Kapatid ni Erning. Ayan Whatever. nakasulat. Ayan. Whatever yan ha. Kahit sa anong salin nyo tignan yan, whatever ang nakasulat dyan. Sa Tagalog, ano yan sa Tagalog, kapatid ni Erning? Anuman. Anuman. Oo. Pero sa konklusyon, nung gumawa ng pangdoktrina, naging Naging sino man. whomever. Oo. Naging sino man. Aba, hindi na whatever. Sino man na, naging tao na. Di ba? Kapatid na Jeriel, mayroon ba tayong mababasa na ang dapat ituro nila ay complete truth? Ba, Ito, sa meron. 16. Oh, 16:13 ng John. oh, sige, basahin natin. Kasi alam niyo, pag maganda yung nagbabasa talaga, John 16. Ayan. Amplified. Ano po? Amplified yan, amplified. Amplified. 16 ano po? 13. 16:13. Ayan. Palakihin natin. Ayan. Baka akala Oh. nila yung sinabi mo kanina full truth, iyon lang yun Hmm. eh. Ito, basahin natin. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all, sabi nga, hindi mababasa. Ayan, into all the truth. Full and complete truth. Yun. Mm. Ayan. Ang itinuro sa atin, bahagi lang eh, partial. Hindi Mhm. complete truth, hindi Yeah. buong katotohanan. Yeah. Kaya paikot-ikot lang dyan yung iglesia eh. Kami lang ligtas. Una, sa paghuhukuman niya, ligtas tayo. Alam na paghuhukom ng iglesia, yung ikalawang pagparito ng Kristo. Yun ang paghuhukom ng Kristo. Okay? Pero hindi nyo alam, may paghuhukom ang Diyos after 1,000 years. So hindi kumpleto. Akala natin yung paghuhukom ng Kristo, yun na rin ang paghuhukom ng Diyos, yun na lahat. Eh saan napunta yung 1,000 taon? Sabi ng Wala. dating tagamalang pangkalatan dyan, ang sabi nga ni EGM, maghahari tayo sa loob ng 1,000 taon doon sa Bayang Banal. Eh kung siya nagsalita, paniwala Paniwala tayo. naman tayo. Yan. Oh, pero hindi natin naisip, teka muna, brother, paano mag-ahari tayo doon? Mag-ahari ang Kristo doon. Eh, ang hari doon si Yahuwah, ang Diyos o hari doon eh. Doon nga susurrender. Saan tayo mag-aari, kapatid na Jeriel? Sa Aba, Revelation 5:10. basahin Amplified. natin sa Revelation. Ha? Ito kung saan mag-ahari, saan tayo mag-reign. Alam nyo, Mababasa natin talaga yan, letra por oh, letra. Eh. ano po, saan natin babasahin? Sa 5 Gs ng Revelation. Ayan. O, ito, 5 Gs. Ayun. Palaki natin. Malakihin natin. You have made them to be a kingdom of royal subjects and priests to our God, and they will reign on the earth. Ayan. Ayun, dito sa lupa. Aha. Mm-mm. Yan ang hindi alam ng marami, no? Kasi nga, nag-claim. Tayo lang po nakakaalam. Sa Oh. atin po inireveal. Alin daw yung nireveal sa kanila? Ang lihim daw, ang lihim. Ang lihim. Eh matagal nang nireveal yung lihim eh. Pinuputol din ang Basahin natin. pagbasa. Sa Roma. Hindi Yeah. nila tinutuloy. Hindi tinutuloy. 16:25. O sige, basahin natin. Ayan. Sa Roma 16:25. 25. Oh, Yan ang eto. binabasa nila. Ito, basahin. Now to him who is able to establish and strengthen you in the faith according to my gospel and the preaching of Yahushua the Christ according to the revelation of the mystery of the plan of salvation, may mystery yung plan of salvation, which has been kept secret for long ages past. Matagal na ikinip secret yan. But now has been disclosed and through the prophetic scriptures has been made known to all the nations. Ayaw ituloy eh. According to the commandment of the eternal God, leading them to obedience to the faith. Ni-reveal na po yan eh. Una, kayo na lang ang naiwan eh. Di ba? Yung INC, yung iglesia, naiwan sa katotohanan. Kasi nga nagpaikot-ikot eh. Di ba? Yeah. Hindi nila natutunan
yung tinatawag na order of salvation. Na ang Hindi. order of salvation, ang unang salvation ng tao, yung kay Yahusha ka, binili ka ng dugo ni Yahusha. Yun yung ikaw ay ni-rapture o unang pagkabuhay na maguli, sasalubungin ka ni Yahusha, aakyat ka doon sa isang kisap mata, mapupunta ka doon sa alapaap, mawawala ka dito sa earth, at magkikita kayo doon sa alapaap o sa cloud. Ayan. Tapos dadalhin niya kayo doon sa bahay ng kanyang ama. Ang pangalawang salvation, yung naiwan ka dito, hindi ka nakasama sa unang pagkabuhay, no? Napunta ka doon sa 7-year tribulation, pero naisip-isip mo, teka, kailangan kong ipagmalaki ang pananampalataya ko kay Yahushua. Naputulan ka ngayon ng ulo. O, di ba? Dahil nandyan na yung Antikristo eh. Siya na yung naghahari sa buong mundo for 7 years. Pinutulan ka no. Pagbaba ng Kristo kasama yung unang binuhay, bubuhayin ka para mag-reign na kasama niya. So ikaw ngayon, hindi ka maliligtas dahil sa dugo ng Kristo. Ikaw ang magbububu ng dugo. Mapuputulan ka ng Para sa ulo eh. Kristo. Oo, para sa Kristo at sa salita ng Diyos. At kung ikaw naman ay hindi naputulan ng ulo, hindi ka nagbubu ng dugo, pero pananampalataya, naniniwala ka, pwede kang ideklarang tupa. At kung ikay na napakasama, idideklara ka namang kambing, pero mabubuhay ka pa rin doon sa loob noong kingdom ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kung mabubuhay ka ng 1,000 taon o kung hindi. After 1,000 years, ayan yung huling pagkakataon, mandadaya si Satanas, ayan na nga, magdadaya si Satanas di ba? Pag nandaya si Satanas, kapatid na Erning, gano'ng karami madadaya sa Kasing Apokalipsis? dami ng Kasing buhangin sa dami ng dagat. buhangin sa dagat. Yan ang pagkakasunod-sunod. Pero ang pagkakaturo sa atin, ang nadaya daw ngayon, kasing dami na ng buhangin sa dagat. Mali yan. Yun yung tinutukoy doon, kasing dami ng buhangin sa dagat, yun yung after 1,000 years. Pagka pinakawalan na uli si Taning o si Satanas doon sa kanyang kulungan, mandadaya siya at ang madadaya niya kasing dami ng buhangin sa dagat. Tapos kukubkubin niya yung kampamento ng mga banal, bababa nga po, malilipol. Tapos bubuhayin uli yun para humanap Harap saan? yun. Harap Great sa White hukuman Throne. ng Diyos yun. Oo, Great Yun. White Throne. Hindi natin alam yan noon. Ba't di natin alam? Kasi nga, giniba yung templo natin. Yung pagiging templo natin, sinira. Pinasunod tayo doon sa pamilyang yon. Kasi nga, meron silang personal na kursunada, kung ano man yung kanilang personal na yon. Pero sinasabi nila para sa atin. Pero pag pinag-aralan niyo ang Biblia, hindi, malayo sa sinasabi ng Biblia. Yun lang talaan eh. Wala sa Biblia eh. Hindi naman talaan yung Mateo 18:18. Pero ang paniniwala natin, talaan yun. Sipin mo? Yeah. At saka yun nga, yung paraan ng kanilang pagtuturo, putol-putol, hindi Yeah. tinutuloy, kapatid na Jeriel. Katulad Yeah. nung ating binabasa nga sa Isaiah 24, Mhm. 15, hanggang 15 lang nila binabasa. Yeah. Hindi nila itinutuloy sa 16. Para Yeah. ding yung Roma, Yeah. 16:25 Yeah. na hanggang doon lang. Pag itinuloy mo doon sa 26, Yeah. the mystery of the plan of God about salvation was disclosed to all nations. Yeah. Na ang, di ba, nakalihim sa hiwaga, pero Yeah. ipinahayag na ng Diyos. Pag Exactly. itinuloy sa sunod na talata, yung Ayan. 16:25, tuloy mo Eh, ng 26. Oo. Yun ang problema kasi, konti dito, konti doon. Nako, So, ang nangyari, konti dito, konti doon, nawala ng lasa yung wala, wala yung na. mensahe. Nawala yung mensahe. Kasi yung Nawala. konti lang Kung baga sana nanood ka ng sine, introduction lang yung napanood mo, hindi mo napanood yung kabuuan ng istorya. So wala ka natutunan. Hindi mo Wala. nalaman kung ano nangyari. Di ba? Kaya kami ho dito, huwag kayong magdaramdam sa amin. No? Mahal namin kayo, kaya namin ginagawa ito Pero hindi namin sinasabing tama kami, mali kayo. Hindi. Ang amin pong hinihikayat namin kayo, pag-aralan Pag-aral. ninyo tingnan nyo itong nakita namin. Sa palagay nyo ba tama to? Kung mali kami, ang Kristo man sabi niya yun anong talata yung sinabi ng Kristo? If I am wrong. Sige. Alam ni Kajeriel yun, kapatid ni Yeah, Jeriel. sabi nga
Mabuti siguro basahin din natin 'yan, di ba? Ang Kristo mismo po may sabi niyan, ha? Hindi ho kami. Ah, ang sabi ng Kristo, ah, ay ano, if I am wrong. Ayan. Sabi nga, anong talata nga yan? Dito sa John 18:23. Isi-share ko nga ito sa inyo. Share nga natin yan. Mm. Kaya ito rin kami. Pagka kami mali, tatanggapin namin. Share natin to. Ayan. John 18:23. 23. Ayan. Ito. Yun. Sabi nga, alam niyo ang Biblia, punong-puno yan ng ng kayamanan ng kaalaman. Kung babasahin natin. Ayun, sa 23. Eto. Ayan, Jesus replied, Yahusha. Si Yahusha yan no? Yahusha replied, if I have said anything wrong, make a formal statement about the wrong. Yeah. Ayan yan di ba? So, kung meron siyang nasabing, sabi niya, formal statement, ano yung mali? O kung may mali doon sa sinasabi namin, mga kapatid, mga kaibigan, o ano yung mali? O di pag-usapan natin, tingnan natin kung ano yung tama. Hindi dito yung sino tama, sino mali, kundi ano tama, ano mali. Ayan. Yun doon tayo magkakaisa. Ano ba tama? Yung Biblia tama yan eh. Sinabi ng Kristo yan, kapatid na Jeriel, Aha. doon sa sundalo na nanakit sa kanya. Basta na lang siya sinaktan. Ang sabi ng Kristo, if I have said something wrong, then show what it was. Yeah. But if what I said is true, why do you strike me? Ba't mo ko sinaktan, di ba? Ba't mo ko sinaktan kung totoo sinasabi ko? Ito lang yan eh. Nagagalit kayo sa amin. Bakit kayo gagalit? Malian niya sinasabi mo. Ano yung mali? Mali. Kami, huwag kayong magagalit. Ang sabi namin, mali ang sinasabi nyo, talaan. Hindi talaan yan. Ano yan? Yan yung pagpapasyang gagawin mo pag nag-aaway ang magkakapatid. O ano ipapasya mong lawful o unlawful. O ano pipermit mo tsaka ipoporbid mo. Yan yun. Ikaw ang nasa mali. Di ba? Mali yung pagkakaintindi mo sapagkat pinaliwanag. Andyan na yung pagpapaliwanag. Yun ang naipakain mo sa marami. Di ba? Medyo nagkamali ng paniniwala ang maraming tao. Ngayon, kung meron mang mali, di pag-usapan natin, di ba? Tingnan natin, ano ba talaga tama? Kaya ito pang aming ginagawa, ito'y bilang, kasi hindi ho kami nagsasaliksik para magparami. Hindi. Hindi naman tayo nagpaparami. Hindi ho kami nagtuturo dito o nagsishare ng faith. Rito, Oo. Kasi ang Ang pananampalataya... amin po rito, ituturo namin yung ministeryo ng Kristo, yung aral ng Kristo. Ayan. Ang sabi nga ng Kristo, ang offer niya sa aklat ng Mateo, gusto mo bang maging disipulo kita? Ang sabi ng Kristo, tanggi mo yung sarili, pasanin mo yung krus, sumunod ka sa akin. Bakit? Bakit susunod? I am the gate to heaven. Ayun, to heaven. Sabi niya, di ba? Hindi Ang yung daan. pumasok ka doon sa organisasyon. Anong organisasyon? Hindi, Di ba? hindi organisasyon ng Kristo. Ang Hindi. Kristo ay sundan natin. Siya ang Oo. ibinigay ng Diyos na daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayan. Bueno, kapatid na Jeriel, Mhm. tayo ay nagpapasalamat na muli sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Sana maging open-minded po kayo. Huwag kayo Aha. magagalit sa amin. Pag-aralan nyo ito, ripasuin nyo ang ating mga napag-aralan at kayo mismo ang siyang huhusga sa inyong sarili. Ano po? Yes. Kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin po muna. Ama namin, Amang Yahuwah, salamat po na marami sa iyong mga biyaya at pagpapala na patuloy kang nahahabag sa amin. Pinakikita mo ang iyong mga salita na dapat naming matutunan. Tulungan mo pong matutunan namin ito ng ganap. Ipadala mo sa amin ng Espiritu Santo para po maunawaan naming lubos yung nakasulat po sa iyong sa iyong aklat na kung alin din ang kautusan na para sa amin sa aming panahon sapagkat ang sinusunod na namin ngayon ay ang iyong bugtong na anak. Sa kanya kami susunod. Ano po ba ang mga tagubilin niya na dapat sundin? Alam namin, Ama, na ang mga kautusan ni Moises hindi para sa amin.
ang mga kautusan sa lumang tipan, maaari namin pagbatayan ng mga mabubuting moral. Pero yung mga kautusan doon ay hindi na para sa amin sapagkat meron ka ng bagong tipan or new covenant na yun na po ang susundin namin. Yung bagong mga palatuntunan na yun ang palatuntunan na ibinilagda at tinakda ng aming tagapagligtas na si Yahushua. Ama, pagpalain mo po ang mga taong nakikinig. Tulungan mo po na sana'y magbigay ng panahon para maalaman ang plano mo at makasama doon sa mga magagandang panukala mo para sa mga sumusunod sa iyong bugtong na anak. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid Amen. na Erning, good night po sa inyo So, lahat. Good night. Pasensya, napahaba tayo. Okay.